Mabuhay sports fans and welcome to the 2013 Ronda Pilipinas Stage 5 na po tayo. At yan po yung ating mga Ronda girls. Kasama po natin yan all throughout the 16 legs. We're just about ready to start stage number 5, Lapu-Lapu, all the way to Busay. At napakarami po ng mga tao na nandito para sa ating send-off. The riders are ready. Handa na rin po yung ating mga opisyales. Ito, makakasama natin si Lapu-Lapu Mayor Paz Radaza. To the organizers of Ronda Pilipinas, to the people of Lapu-Lapu, to our city officials, a pleasant morning to each and every one. Without doubt, Lapu-Lapu City is a destination of sports tourism. And we're so thankful with the organizers of this Ronda Pilipinas for having it here in Lapu-Lapu. And also, we'd like to thank B Hotel for taking care of the participants of this Ronda Pilipinas. So again, I'd like to tell the people of constituents of Lapu-Lapu City that we now always have like this, and hopefully in the coming years we have lots of things to see here in our Lapu-Lapu. Thank you. At katulad ng pinagkit natin kanina, stage number 5 ay mag-umpisa rito sa Lapu-Lapu at magtatapos sa Busay. Kasama po natin ngayon si Froy Daico. At Froy, ano maasahan natin dito sa stage number 5? Salamat, Anthony. Ito ang lap number 5, Lapu-Lapu City to Busay, Cebu, consisting of 156.8 kilometers at may dalawang category 4 at isang category 1 na akyatin. Ito ang isa sa mga pinakaabangang lap dito sa Ronda Pilipinas 2013. Bakit? At bakit ito tinawag na killer lap? Malalaman natin. Makikita po natin yan as this race goes along. At yan po naghahanda na po yung ating mga siklista para sa ating pag-umpisa ng lap number 5 o stage number 5. At nasa neutral zone tayo ngayon, Froy. Tama ka, Anthony. Kasi dito tayo sa neutral zone, dadaan tayo sa National Highway, patawid ng Marcelo Fernan Bridge, tutuloy tayo sa Welcome Arc ng Mandaue City, lalampasan natin ang Butuanan Bridge, pagkatapos dadaan tayo dun sa school zone, sa Busak Elementary School, at yung public market sa Consolacion. Pagkatapos pa lang ng kilometer 40 post, at makatahak tayo ng 9.9 kilometers, saka pa lang tayo magki-kilometer 0 sa karerang ito. Medyo mahaba-haba yan. Nakikita po natin kilometer 0. Malapit na po tayo mag-umpisa. At yan na po yung senyales. Tama ka, Anthony. At itong karerang ito, maraming drama, maraming nanguhula kung sino ang kukuha. Makikita natin sa wakas kung ano ang magiging resulta. Sino sa tingin mo yung mga masasabi mong liyamado dito sa ating stage na to? Well, unang-una nandito tayo sa Cebu City. At hindi mawawala, siyempre unahin natin yung team ng Y101 FM Cebu. Ito yung mga sumusunod. Si Warren Dababilla, si Emelito Atilano, si Jun B. Pagnanawon, si Renato Sembrano, si Jayba Pagnanawon, si Marvin Tapik. Walang kamatayang si Bernard Luzon. At laging kilala nating JJ Tolentino. Pero higit sa lahat, marami po tayong tubong Cebu ng mga siklista na kaanib ng ibang team. At makikita po natin yung kanilang performance as this stage goes along. Kakampisa lang po natin. Inaasahan ko rito, Anthony, na magpapakitang gilas ang team ng PLDT Spider sapagkat ang team na ito unti-unti nagkasakit at nagkaroon ng karamdaman ng isa nilang teammate na si Rustom Lim. Nagpapakita na unti-unti silang umaangat. At itong lap na ito, inaasahan ko, itong Team PLDT Spider magpapakita. Kanina, Froy, nakita natin doon sa board, 1 minute na nakasulat doon. Paki-explain naman sa ating mga nanonood kung ano yung ibig sabihin nun. Well, yung board nagpapakita ng gap between the lead pack at saka yung peloton. So yung 1 minute, ibig sabihin itong grupo na to na nangunguna, nakalamang kagad ng 1 minute sa naghahabol na peloton. At mapapansin natin, mahaba yung karera, nasa dulo ang akyatin, pero sa umpisa pa lang, kumakawala na kagad yung ating breakaway group. Froy, masasabi mo bang magandang strategy yun para dito sa stage number 5?
Well, depende yan sa race plan ng ating mga coaches. Kasi itong karera na to, bukod sa mahaba na siya, 156.8 kilometers, mayroong dalawang matitinding climb. Isang Category 4, isang Category 1, at yung finish line natin na ang sabi ng iba, umaabot sa 20% ang grade paakyat. Grabe, so makikita po natin yan mamaya-maya. So kailangan talagang magreserba dapat ata yung ating mga siklista para sa huling yun. Well, yun na nga, ang sagot sa tanong mo rin, ipinapakita ng mga nauna nag-breakaway na balak na nilang ilayo ang kanilang sarili dito sa main peloton. Kaya makikita natin kung na-maintain nila yung lead na yan, papunta ron sa akyating bahagi, makikita natin na mapipili na lang o magkakaroon tayo ng tinatawag na select group na siyang aakyat dun sa bundok. There you can see the first group. Napakaganda ng ating scenery na dinadaanan ng ating mga siklista. We are here right beside the sea, as you can see. At nakikita natin matulid pa rin yung hataw. Ngayon may nakikita tayong sprint. Can you explain that to all the viewers? Well, kumukuha tayo ng intermediate sprint area kung saan nagkakaroon ng imaginary line. At yung mga siklista na unang tatawid yan, magkakamit ng mga puntos. At pag inipon yung mga puntos na yan, at the end of the race, magkakaroon tayo ng Sprint King. O binabanggit mo yung Sprint King, ano yung importansya nun? Well, ito ang nagpapaganda sa laro. At nakikita natin, kung merong sprint line, napipilitan ng mga siklista na magmatulin. Kaya bumibilis ang laro. Katulad nitong makikita natin, ang sprint line dito nasa 45.5 kilometers, malapit na malapit do sa 53.6 kilometer kung nasaan naman yung KOM natin. Kaya makikita natin, kumukuha ng buwelo yung mga siklista, papalapit na papalapit doon sa bundok. Yan ang binabanggit mo, yung palapit tayo sa bundok ito, medyo packet na yung ating mga siklista rito, pero hindi pa rin dito yung sinasabi mong mahirap na dadaanan ng mga siklista. Ito pa lang yung pampainit kasama ng Anthony. Ito yung Category 4 climb na mayroon lang counting akyat. Diyan nakita natin, 1 kilometro lang nakasulat dun sa karatula, pero ngayon nag-iiba yung panahon. At yan nga yung isa sa mga bagay na hindi natin inaasahan at hindi natin pwedeng hulaan. Weather. Ibang klase naman kanina, napakainit. Ngayon, din mo, ang lakas nung daan ng ulan. Ito nga ang dahilan kung bakit isa sa mga exceptional na atleta itong mga ating mga siklista, sapagkat umulan, umaraw, patag o bundok, itutuloy ang karera. Alam mo, Froy, paano makakapag-apekto to sa mga siklista dun sa kanilang pag-akyat ngayon na umuulan? Siyempre, unang-una, dudulas ang kalsada. Pangalawa, biglang malalamig ang mga katawan. Dito natin masusubok ang kondisyon ng mga siklista. Yung pinakakondisyon, pinakamalakas, pinakamakatapang, ay kakayanin ng stage na ito. At yan, syempre, medyo madulas na yung ating kalye, so medyo pabagal ng konti yung pace ng ating mga siklista. Yun nga ang ating inaasahan, pero kabaliktaran ng ating nakikita. Umulan, umaraw, madulas o hindi, tuloy ang karera. At tuloy nga yung kanilang paghataw dito sa ating pag-akyat. At ngayon, sprint na naman. Joseph Millanes at Ramon Lepasa ng Cycle Line Butuan na kumuha nito. At ngayon, balikan natin yung aksyon sa ating replay. Makikita natin, at this particular point, makatabi pa sila halos. Pero makikita natin, unti-unting umaagwat itong si Joseph Millanes ng Tarlac sa mukhang nanghihina ng si Ramon Lepasa ng Cycle Line Butuan. Malinis at maliwanag ang pagkakakuha ni Joseph Millanes dito sa particular na sprint line na ito. At yan naman, ito yung ating second group na not that far behind as well. Iris Valenzuela picking up the points in that sprint. At yan naman, balikan natin yung ating mga leaders. Nakikita natin, silang dalawa pa rin. Itong si Ramon Lepasa at saka si Joseph Millanes, kung titignan natin sa overall individual classification, lumalabas na pang number 30 si Millanes at pang number 39 si Lepasa. So at this point of the race, makikita natin na pinababayaan lang to ng top 10 na makaagwat pa. At sa hinaharap itong dalawa na to, mapapalapit tayo doon sa simula ng bakbakan sa akyatan dahil papalapit tayo sa Category 4 na first KOM climb.
Yun ang makikita natin mamaya-maya. Pero yun nga, katulad na binanggit mo, talagang mukhang tsume-tsempo pa yung ating mga top 10 riders. At makikita natin dito, napakalaking grupo na naghahabol. At malamang sa hindi, itong mga naghahabol na to, doon nakapwesto itong ating mga top 10. Oh, may na-disgrasya. Sumemplang ang number 4 ng Road Bike Philippines. Ang first lap na winner natin na si Erickson Reboza, sumemplang. Ngayon, balikan po natin yung action. Tignan natin kung ano yung nangyari. Yan na nga, sabi mo nga yung ating first leg winner. At pati na rin yung number 25 na disgrasya rin. At lumalabas na ang kasama niyang na-assemblang ay itong number 25 na si Daniel Asto. Nasa kasalukuyan, si Daniel Asto ay tumatakbong pang-18 dito sa overall standing. So nakakalungkot na nadisgrasya yung dalawa. Ito na yung dulo ng peloton na pinanood natin ngayon. So these guys have a lot of catching up to do. Ngayon naman, tignan natin ating chase group. At very prominent dito sa ating chase group ang number 43, si Ronald Duranza. Makikita natin na at this point, breakaway cyclist na at solo breakaway, itong si El Joshua. At 5 siklista ang mahigpit na sumusunod sa pangunguna nitong si Valera Vina at si Iris Valenzuela. Kasama din sa mga sumusunod doon ay itong si Marvin Tapik, Ronald Duranza, at itong si Rustum Lim. Ito nga ay binabagit mo ngayon yung category 1 na climb. Ito na nga yun, kasama ng Anthony. At ito ay isang mahaba na 15.4 kilometers na akyatin na ang gradient ay 6 to 18%. Ako talaga dito, magkakasubukan na ito ang ating mga siklista. At nakikita mo kung gaano kahirap yung kanilang dinadanas. This is the second group. And this second group is composed of Ramon Lepaza, yung kanina kasama sa ating lead group, at si Jerry Aquino Jr. Sa likod, 2 tiga-Tarlac. Number 71, si Martinez, at ang kanina ay kasama ni Lepaza na si Joseph Millanes. Kitang-kita mo, hirap na hirap sila. Napakatarik talaga nung inaakit nilang bundok. At hindi lang yung atarik ng bundok ang problema natin dito, Anthony. Makikita natin na unti-unting binabalot ng fog ang itaas ng bundok. Katulad nung nag-upisa tayo kanina, talagang hindi yung muulan, ha? Malakas talaga nakataas yung araw. Pero ngayon nakita mo, ibang klase yung fog at saka yung ulan, bubuhos na rin talaga. Ito talaga ang labanan ng extreme. Extreme na taas, extreme ang hawa, at dumagdag pa ang extreme condition ng ating weather. And it's gonna make the road a little bit slicker also to be able to get up. Kitang-kita mo, once again, hirap na hirap. Yan na naman yung ating KOM. Right? At dito makikita natin kung sino ang babandera. Walang iba kundi si El Joshua Carino, number 47. At yan naman, makikita natin, hahataw sila pababa at napakabilis na naman nila ngayon. Ito nga ang sinasabi natin, Anthony. Pagkatapos na akyatin, pinatunayan nila kung gaano naman sila kabilis paglusong. At makikita natin dito, makikita natin ang tapang, makikita natin ang galing sa kanilang mabilis na paglusong. Pero itong panahon talaga natin, talagang patuloy na binubugbog yung ating mga siklista. Napapailing na nga si Marvin Tapik dahil bukod sa hirap, pinapahirapan pa sila lalo ng panahon. Kaya patuloy pa rin sila. Ito yung ating mga leaders. Si Ronald Duranza nagmukhang seryoso na humahabol. At yan na naman, patuloy silang paakyat na naman ngayon. Si Rustum Lim na ayon sa kanilang coach ay galing lamang sa sakit. Mabilis na bumubulusok dito sa Luzon. At yan, syempre, makakatulong din sa ating mga siklista to. Pero nakita mo talagang just how slick this road is. Medyo nahirapan siya dun sa pag-ikot. Muntik na. That was close. Ito pa rin yung mga ibang mga siklista getting ready to make their way down that hill. At kita mo kung gaano sila kabilis. Heto na si Ronald Duranza. Siya naman lumulusong at nagpapakita ng ubod ng bilis. At grabe talaga, kailangan buhing lobo rito. Kitang-kita mo kung gaano kabilis sila bumaba. Heto naman si Joel Calderon. Gumuguhit sa kalsada, palusong pababa dito sa kabundukan ng Balamban. At kitang-kita mo talaga, ibang klase yung kanilang pag-ikot dito.
nakakahilo, palikuliko, at napakatulik talaga. Just goes to show you how this kind of speed that we have. Ngayon naman, balikan natin yung ating chase group. At balik na naman tayo sa paakyat na bahagi ng bundok. Kitang-kita natin. At dito nga sa parte na ito, nakikita natin si Rustom Lim, number 46, na nasuka sa hirap at pansamantalang huminto. Kaya inabutan siya itong number 2 na si Baler Rabina at number 71 na si Martinez. Alam mo, Froy, ano ba yung medical explanation kung bakit sila nasusuka? Hindi tayo doktor, Anthony, pero sa mga ganitong labanan, pag talagang pinilit ng siklista na itodo ang lakas, lalo na sa pag-akyat, dumadating sa pagkakataon na umaangat ang kanilang asido at nilalabas nila para sila ay guminawa. At yun ang ngayon nangyari doon. Tignan mo na naman yung fog. Ibang klase talaga. Halos wala ka na makita rito. Yung visibility mo talagang almost zero. Umahanga tayo sa mga siklista dahil sa hirap ng kanilang pinagdadaanan sa mga araw na ito. Kanina, pag-umpisa po natin mataas yung araw tapos biglang umuulan ng malakas. Ngayon, halos wala na silang makita so kailangan medyo bumagal sila ng konti. Pero sa nakikita natin, wala akong nakikita pagbagal sa takbo ng ating mga siklista. Patuloy ang karera, patuloy ang pagsipa at mabilis silang bumababa dito sa kabundukan ng Balamban. Talagang kailangan matapang ka talaga kung siklista ka. Buong buo talaga yung loob mo. Take a look at this. 3:15 na yung ating time dun sa board. At makikita natin na nagbago na naman ang panahon dito sa lugar na ito ng Cebu. Ang bilis naman talaga ng ikot ng panahon. Ngayon nakita natin 5 kilometers na lang po natitira. At number 106 si Marvin Tapig, tiga Cebu, pride ng Cebu, at tumatakbong pangatlo dito sa karera na to. At katulad din pinagit mo kanina, nag-iba na naman yung panahon. Ngayon talagang nasa labas na naman yung araw at napakainit na 4 kilometers na lang po natitira. At dito nga sa pagkakataon na to, mag-focus tayo dito sa cyclist na tumatakbong pangatlo at pang-apat dito sa karera na to at mukhang mainit ang kanilang pagtutunggali sa kalsada. At yan ang nga po sila, susundan muna natin sila ng bahagya. At this point, makikita natin lumalamang si Ronald Oranza at sumusunod lang si Marvin Tapig. Kita natin talaga napakatarik no kanilang pag-akyat. At yan, hirap na nga sila umakyat dito. Parehong nakaangat, parehong nakatayo. Pumaling sa kanan, pumaling din sa kanan si Marvin Tapig, pumaling sa kaliwa si Oranza, sumunod si Tapig, pumaling uli sa kanan, sumunod si Tapig, pumaling sa kaliwa, nakaangat, nakatayo, si Oranza, si Tapig, si Oranza, si Tapig, at biglang si Tapig ay biglang nagmadali. Naabutan at naiwanan niya si Oranza sa takbong ito. Nakita niya yung espasyo at kinuha kaagad niya. At yan, lamang na siya ng bahagya. Kagilagilalas ang batang si Tapig o dahil sa siya ay tiga rito. Baka malaking advantage ngayon dahil medyo mas familiar siya dito sa lugar na to. Ngayon, panoorin natin yung ating leader. At yan, patahi-tahi na naman yung kanyang akyat. Number 1 sa lap na ito, si El Joshua Carino, nagpapakita ng kakaibang lakas, tinatahi ang huling 500 metro papunta sa itaas ng Buzay. Yan ang sinasabi lang, so near yet so far, ano? Kaya Talagang pagkatapos ng kanilang lahat ng kanilang paghihirap, nandiyan na, malapit na, nakikita mo na Pero lumalabas itong 500 meters, mas mahirap doon sa kanilang tinahak doon sa ibaba. At makikita natin, halos pagapang itong si El Joshua Carino, ginagapang niya itong huling 500 metro para matapos na ang lap na ito. At yan na, palapit na po siya. At sinasabi ng mga tao, ito na, tinuturo nga sa kanya. Nag-iisa, walang kalaban, walang kasunod. Tignan mo naman yung hirap na nakikita mo talaga sa kanyang mukha. Talagang inaakit nito. Unti-unti. Nakagiwi, humihingal, talagang pagod na itong ating si El Joshua, pero patarik pa ng patarik ang kanyang aakyatin. Doon ako nabigla. Nung umikot tayo ng gano'n, nakita ko, napakatarik pa ng kanyang akyat. Ayan, akala natin patapos na, hindi pa. May mas matarik pa uling aakyatin. Ayun na, eto na, mga huling metro.
Ayan, binubusan niya yung lahat ng kanyang lakas kasi alam niya patapos na naman. El Joshua Carino. El Joshua Carino. Nakuha pang, ayan, ang kanyang saludo. Siyang kaisa-isa at kauna-unahang nanalo dito sa lugar ng Busay. Ito ang ngayon makita natin in second place. At ito nga at walang iba kundi si Iris Valenzuela. Napakaseryoso. At patuloy na sumisipa paakyat. Pero ito kita mo may lakas pa, no? Kasi diretso pa naman yung kanyang pag-akyat. Hindi na niya kailangan itahi. Itong si Iris Valenzuela ang King of the Mountain noong nakaraang ronda. Pero sa pagkakataon na to, tinalo siya ng batang-batang si El Joshua Carino. Pero hindi pa tapos ang lahat. Nagpapakita si Iris Valenzuela, siya pa rin ang man to beat. Patuloy na tinatahak ni Iris Valenzuela ang pagtatapos dito sa lap na ito, paakyat sa finish line sa Busay. Ito, makita mo, kumukuha sila ng konting buwelo bago yung huling pag-akyat niya. Pero siya nga ay matatapos dito in second place. Iris Valenzuela finishing with a flourish. Ayan. Itinaas ang zipper. Tumingin sa mga tao at nagpasalamat na tapos na ang kanyang paghihirap. Ngayon, puntahan naman natin in third place. Importante yon para dito sa mga positioning natin. Narito yung kanina pa natin sinusundan na naglalaban sa pangatlo at pang-apat na pwesto. Marvin Tapik versus Ronald Oranza. At this point, it's Marvin Tapik. Marvin Tapik making the last turn paakyat doon sa Busay. At Marvin Tapik. Meron pa siya mga konti patingin-tingin sa likod. Baka sakaling bumulusok pa yung kanyang kalaban. Baka masayang ang kanyang paghihirap. Ito ay isang napakalaking victory para dito sa batang si Marvin Tapik. Tiga Sibuyan. At malaking bagay para sa kanya ang makapodium finish dito sa lap ng Busay. Final 100 meters. Tanaw natin si Marvin Tapik at tanaw natin sa likod niya ang parating na si Ronald Oranza. Pero Marvin Tapik cannot be denied. Palapit na siya sa finish line. Malapit na. At Marvin Tapik finally. Kita mo may final burst of speed pa nga siya dun sa pagtatapos. At eto na si Ronald Oranza, batang-bata, tumapos ng pang-apat at ubod pa rin ang lakas. And there, of course, you have the best possible view you can have of Cebu. Of course, gusto natin banggitin yung ating mga Ronda Pilipinas officials. Dino Araneta, our chairman of the organizing committee. We have also Mo Chulani there a while ago. Kasama si Chuck Yabut. At ngayon naman po, ating awarding ceremonies. Mag-upisa po na tayo sa ating third placer na si Marvin Tapik. Si Marvin mag-uwi din ng cash ng 15,000 pesos. Ngayon naman po, lipat po tayo sa ating second placer, Irish Valenzuela, dito sa stage number 5. Holding back tears as he takes that medal. At syempre yung kanyang cash ng 25,000 pesos. At yung ating winner dito sa stage number 5, itong si El Joshua Carino. Thumbs up for him and he takes home 50,000 pesos as well. Yan po yung ating first, second, and third placers. Podium finishers all. At punta naman tayo dito sa ating mga race leaders at jersey wearer. Ang yellow gold jersey ng MVP Sports Foundation goes to number 47, El Joshua Carino. The jersey care of the MVP Sports Foundation. Ang Jimbe white jersey goes to Iris Valenzuela as King of the Mountain. The right jersey, Jimbei, is the leadership in the King of the Mountain competition. So, Ang blue jersey ng Total goes to Ronald Oranza Ronald Oranza from PLDT as leader in points. our current leader in the points classification or the Sprint King jersey, brought to us by Total. At higit sa lahat, ang ating overall leader as of the 5th lap, ang red jersey wearer, number 11, Iris Valenzuela. Leader
Well, Iris Venezuela will also wear the white jersey. And considering that the red jersey is the higher jersey, tomorrow's lap will see Marvin Tapik wearing the white jersey. Well, congratulations to our winners. Pero just to show you how grueling this stage 5 really was, balikan natin yung mga ibang aksyon, yung mga nadisgrasya. Well,